Okay, sa mapagpalang araw po sa ating lahat 'no, ako si Pastor Edwin ng The Bride of Christ TV. Alam niyo po 'no, first time ko pong, gumawa ng reaction video na kung tutuusin, wala naman talaga akong planong gawan ng reaction video si Blessed Reader. So itong video na ho 'to mga kababayan ay ito ang una at huli ko ng reaction video para kay The Blessed, Reader 'no. O kay JBM Apologetics sa Facebook. Tingnan niyo na lang 'no. Kaya nga lang, napilitan na akong gumawa dahil mukhang, below the belt na yung mga naririnig ko sa channel na ito. At aminin na natin nakakabastos na po talaga. Nakakabastos dahil, kinakat lang niya yung video at hindi tinatapos o hindi pinapalabas yung buo. At kinukuha lang niya yung mga sinasabi kong madali lang kontrahin at hindi pinapatapos yung gusto kong sabihin sa video. Isa po kasing mahalaga na bago tayo mag-react ng video, hindi po dapat maging bias at magmukhang masama yung subject mo sa reaction video mo. Dapat hindi ka bias. Kasi ang nangyari, mukhang napasama ako at siya na nagmukhang mabango, 'di ba? Alam nyo, kahit wala kayong intention na gawin yon, pero nagmukha hong ganun dahil sa ginawa niyong video. Kaya hindi mo talaga dapat gumagawa kayo ng reaction video na una, dapat nagpapaalam kayo sa may-ari. Di ba? Wherein ako. Dapat nagpaalam kayo sa akin. Pangalawa, unethical po kasi ho yun na biro mo, no? Tayo mga pastor, tayo po ay tinawag para mangaral. Hindi para manira ng kapwa pastor. Oh. Oh, pastor ka, pastor din naman ako. Sana respetuhan na lang, di ba? Kahit ba sabihin na natin na reaction video mo, ang motibo mo rito ay para wala daw maligaw. Bakit? Ang tanong, paano mo nasabi na nanliligaw ako ng tao? Doon pa lang first place, nag-pre-assume ka na, at doon pa lang, in the first place, nanghusga ka na. Oh. Hindi magandang patotoo bilang pastor yun, yung nanghusga ka ng kapwa mo pastor, hindi maganda ho yun. Pangalawa, no, bago tayo manghusga, ay panoorin nyo muna yung buong video. Dahil hindi maganda at hindi nakakalugod sa Diyos kung ang isang Kristiyano ay palahusga kagad. Lalo na't pastor ka pa naman, no? Masama ho yun, hindi maganda yun. Sa mga nanonood na taga-ibang channel, ang The Blessed Reader, kung napapanood nyo itong video ito, eto ang problema, dapat pinanood nyo muna yung video, yung full video. Ngayon, nasa baba po yung link ng full video, no? Dahil hindi talaga ibibigay sa inyo yan ng pastor nyo, yung full video, dahil mapapahiya siya sa ginawa niyang reaction video na sobrang bias, no? Tingnan natin, obserba natin. Tama ba ang kanyang mga sinabi? Ang kanyang reaction video ba na ginawa niya ay makatwiran? Di ba? Kaya wala akong magagawa, no choice. Kailangan ko mag-react kahit ayoko mag-react ng video. Kasi hindi naman pwedeng porke Kristiyano tayo ay hindi tayo kikibo. Lalo na't kung pagkatao mo na yung sinisiraan at hinuhusgahan. Okay? Okay, sisimulan ko muna doon sa turo. Focus tayo doon sa importante. Wala muna tayong personalan. Aral muna tayo. Biblia sa Biblia muna tayo. Diba? Kasi ang simple lang naman ang ating issue rito yung salvation. Alam nyo, no, magkamali na kayo sa Bible ng mga iba't ibang doktrina, pero pagdating sa salvation, napakahalaga po ng salvation dahil biro mo, kapag mali yung salvation na natanggap mo, mali yung informasyon na nabigay mo, wala nang bawian sa impyerno ho yun. Diba? Kaya napakahalaga po ng salvation. At kaya napakahalaga rin po na mag-react ako ng video kasi pinapabulaanan ni Blessed Reader yung tinuturo ko. So karapatan ko naman siguro mag-react din at karapatan ko ipagtanggol lalo na't nahusgahan ako masyado Okay, doon tayo sa issue. Kasi ang binabato nilang issue sa akin, wala daw gagawin. Kukuya-kuya-kuy lang daw. Alam ko, kung di ako nagkakamali may narinig o may nabasa akong ganun. Pero may narinig ako na wala na raw gagawin. Tinuturuan ko raw maging tamad.
dapat kasi natin maintindihan, ayon sa pag-aaral namin ng Biblia, pagdating sa kaligtasan at sa Christian living, merong gagawin at meron talagang walang gagawin. Ang tanong kasi dito, meron bang sinabi sa Bible na about Christian living na may gagawin ka at meron kang hindi gagawin? Kasi aminin na natin mga kapatid o mga nakikinig sa akin, merong talagang gagawin na andun na tayo. Pero dapat natin maintindihan na meron tinuturo ang doktrina ng Bible na meron talagang wala kang gagawin. Okay? Na pagtanggap sa isang regalo ay wala kang gagawin. At yun nga yung isipan ng salvation. Ngayon, i-divide natin, kasi naging hindi maayos ang paliwanag eh. Kasi problema, ginawa nyo kasi, nag-react kayo ng video na isa sa mga video ko, may mga part 1, part 2, part 3 pa yun. Dapat pinanood nyo muna yung mga iba't mga video. Isang video lang kayo nag-focus. Ewan ko kung motibo ni Blessed Reader na talagang magmukha akong masama doon sa video na yun. Dapat kasi, bago nyo husgahan yung mga video dito, dapat pinapanood nyo lahat ng video. Kung talagang totoo ba talaga na nagtuturo si Pastor Edwin na wala nang gagawin daw o tinuturuan ko maging tamad. Okay, so isa-isahin natin, linawin natin, alin yung merong gagawin, alin yung walang dapat gawin sa buhay Kristiyano. Okay? Okay, so ang sagot po dyan ay nasa Biblia. Samahan nyo ako, imbestigahan natin. At sinisiguro ko sa inyo na hindi po magiging bias ang gagawin ko, no? Kasi dapat kasi natin maintindihan the way we interpret the Bible, una, proper hermeneutics. Ano ba yung proper hermeneutics? Una, hindi ka dapat nag-i-interpret ng Bible. Dapat kinukuha mo yung sinasabi ng Bible. Hindi ikaw magbibigay ng meaning sa Bible. Hindi ikaw mag-i-interpret, kundi kunin mo yung sinabi. Ano ba yung totoong sinabi? Diba? Yun ang number 1 doon. Pangalawa, para malaman mo yung totoong sinabi ng Biblia, basahin mo by context. Hindi yung dadampot ka ng verse, bibigay ka ng verse, dampot dito, dampot doon, punta sa Revelation, punta sa Exodus, kung saan-saan. Focus lang tayo doon sa iisang verse na yon by its context. At ang topic natin ngayon ay regarding sa salvation. Meron mang verse sa Bible na nabanggit yung salvation, grace, works, no? Works, grace, tsaka salvation at kay Kristo. Ito'y matatagpuan talaga natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Okay, kung meron mga libro at verse sa Bible na nagsasabi na akma sa salvation para sa ating mga hentil, okay? Para sa ating mga Kristiyano. Hindi pang Hudyo, pang Kristiyano. Sa bagong tipan. Hindi tayo kukuha ng salvation sa lumang tipan. Dahil lumang tipan na nga yun, nasa bagong tipan na po tayo. Nasa panahon na tayo ni Kristo. Nasa panahon na tayo ng mga Kristiyano. At ito'y makikita natin dito mismo sa Ephesians chapter 2. Kasi nabanggit dito yung word na salvation, words na grace, words na works, at words na tinatawag na faith. Okay? Kasi ito lang naman ang issue natin works, grace, tsaka salvation, tsaka faith, di ba? Ito yun, Ephesians, nandito tayo. Usapang salvation ho tayo, no? Again na inuulit ko, issue muna natin ngayon is all about salvation. After you save, Christian living. Sangayon ba kayo ron? Diba? Naligtas ka, pagkatapos mo maligtas, mamumuhay ka na bilang Kristiyano. Diba? Kahit saan naman yun, diba? Alam ko sangayon si Blessed Reader dito. Kailangan mo munang makilala si Kristo, maligtas ka, bago ang Christian living. Ang Christian living, ito na yung buhay mo bilang Kristiyano. Di ba? Yun ang pag-uusapan natin dito. Ngayon, binanggit dito yun. Yung salvation and Christian living, binanggit dito yun. At yun ang iuunawain natin. Totoo ba itong sinasabi ni Edwin na binanggit dito yung salvation tapos Christian living? Di ba? Bago nyo akong husgahan, panoorin nyo muna itong video, no? Kung may magre-react man ng video na ito, patapusin nyo, hindi yung post, tapos titira. Di ba?
para magmukhang siya'y mabuti. Tapos yung reaction video nagmumukhang masama. O, bias po yun eh. Okay, maging fair tayo sa pagre-react ng video. Eto magiging fair din ako, no? Sabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 is all about salvation. Okay, ngayon ang tanong, paano mo napatunayan, Edwin, tungkol sa salvation ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Agaya na sinabi ko sa inyo kanina, ang proper hermeneutics, hindi ka kukuha sa ibang libro. Hindi ka pupunta ng Old Testament. Dito ka mismo kukuha mismo sa context. Ngayon, kung merong verse 8, may verse 7. Kung may verse 7, may verse 6. Context, atras tayo hanggang verse 1. Ngayon ang tanong, alamin muna natin tungkol ba sa salvation ng chapter 2 ng Ephesians. Okay? Okay, basahin natin. Verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa kasalanan. Una nga pala, no, sino ang nagsulat nito? Si Pablo. Okay? Credible sa atin to. Si Pablo ba kanino tinawag? Sa mga Hudyo ba siya? Sa mga Hentil? Ang sagot ko dyan, una sa mga Hudyo siya tinawag, pero primarily, itong huli, sa mga Hentil siya tinawag. Ang Ephesians ba, sino ang mga tao dito? O, Hentil ba o Hudyo? O, halo, pero karamihan dito Hentil. Kasi Ephesians hindi naman sa Israel yan eh, sa papuntang Europa yan eh. O Asia Minor, I don't know. Basta hindi yan sa Israel. So, ibig sabihin, mga Hentil to. Kung ito yung mga Hentil, akma yung sinasabi ni Pablo dito para sa ating mga Kristiyano. So, ibig sabihin, tayong kausap dito. Ganyan po yung pag-aaral po ng Bible, proper hermeneutics, sinong sumulat, sinong nagsasalita, sino ang kausap, anong panahon ba ito? Diba? Yan pong Bible, hindi po yan sinulat ng overnight, may kanya-kanyang panahon po yan. Hindi yung dampot tayo ng verse, dampot sa Apocalypse, dampot sa Old Testament, kung saan-saan. Dito lang tayo, chapter 2 mga kapatid. Mga nakikinig din sa akin dyan sa Blessed Reader Channel. Sabi rito, no, sabi dyan, nag-initiate si Pablo na sinasabi niya, alam nyo, nung una, patay kayo eh. Dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng patay? Iyan hindi literal. Figuratively, yan ay pagiging wala ka sa Diyos. Wala ka pa sa Diyos ng panahon na to, hindi ka paligtas. Bakit ko nasabi? Ang sagot nasa verse 2. Ano yung pagiging patay dito? Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at mapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan at ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Nung una, unbeliever kayo sa madaling salita. Ano ba yung taong ayaw pasakop sa Diyos? Di unbeliever. Sino ang nila, sinusunod nila? Prinsipe ng kasamaan, ang dyablo. Ano sinusunod nila? Yung masamang takbo ng mundong ito. Sa madaling salita, ito yung mga carnal, unbeliever. Wala sa Diyos, wala pa kay Kristo, hindi pa ligtas. Ganyan po ang pag-interpret po ng Bible, hindi yung kung saan pumupunta. Okay. So, ibig sabihin, nung una daw patay kayo. Nung una kayo yung mga unbeliever, wala kayong pag-asa. Parang ganun no? Pero doon tayo sinasabi, sabi rito, kayo daw yung mga taong ayaw pasakop sa Diyos sa madaling salita. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So the verse 3, sabihin mula verse 1 hanggang verse 3, pinapakita dito yung dati mong buhay nung hindi ka pa naliligtas. Nung hindi ka pa Kristiyano. Ano ba yung ugali natin dating Kristiyano? Di ba ganun tayo dati? Bumuhay tayo na masamang hilig sa katawan, di ba? Kaya tayo kinapupuotan ng Diyos. So tingnan nyo, mukhang salvation talaga ang issue dito kasi pinapakita ni Pablo dito yung kadiliman ng isang taong wala pa sa Diyos. Ngayon, verse 4, subalit, ayan na, may subalit, merong pero. Ano yung pero na to o subalit? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig niya sa atin.
So, bakit sinasabi ni Pablo na parang positive yung kanyang sentence dito na napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin? Oh. So, ibig sabihin parang may good news. Ano daw yung good news na yon? Verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Teka, pause. Sabi kanina tayo'y patay. Pero nung na kay Kristo, tayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Oh. So, ibig sabihin nito, ito ay hindi literal, no, kundi ito ay spiritual death. Oh. Na tayo no'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. So hindi to physical death, kundi ito ay tinatawag na spiritual death. Oh. Ano ginawa ni Kristo? Binuhay daw tayo. Ibig sabihin, ang nagpapabuhay talaga sa atin, si Kristo. Sino ang bida sa sinasabi ko? Si Kristo. Hindi tayo ang bida. Oh. Ano yung ginawa ni Kristo ang issue rito? Ano ginawa niya? Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sino yung kanya rito? Si Kristo. Ano yung kagandahang loob? Yung kaligtasan. Ganyan po pag-aaral ng Biblia. Diyos ko Lord. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So sino ang tinataas sa verse na to? Si Kristo. Ibig sabihin na kay Kristo ang kaligtasan. Oh. Ngayon, paano mo makukuha ang kaligtasan kay Kristo? Nasa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo muling binuhay kasama upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ito yung magiging future na kalagayan natin. So, paano maligtas? Dahil nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus. Sinong bida? Si Jesus. Wala munang good works. Wait lang sa good works ha. Kasi issue natin salvation eh. Mamaya na yung good works. Bababanggit dito yung good works, okay? Dito muna tayo sa dispensation ng buhay natin na paano maligtas. Pinapaliwanag ni Pablo dito eh kung paano maligtas eh. Naligtas kayo dahil sa kanyang biyaya, grace. Kaya natin sa English kung grace nga to, grace. King James Version para mas malapit sa Greek. Oh, even when we are dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, we are saved. Pag grace, regalo, tingnan natin to sa Greek. Agaya na sinabi ko sa inyo kanina, kunin natin yung meaning ng Bible, hindi tayo magbibigay ng meaning. O ang meaning ng grace, ano ba meaning ng grace? Charis, sabi dito, no, ito ay charis sa Greek. Ibig sabihin, graciousness, gratifying. Pag sinabing gratifying, ano pagkakaintindi nyo? Di ba gratitude? Kagandahang loob ang meaning. Tama yung Tagalog. Magandang loob. Biyaya. Pag bang nagmagandang loob, ano meaning ng kagandahang loob? Ibig sabihin, nanlibre. Oh, di ba isang kagandahang loob na nanlibre ka ng pagkain, nilibre mo yung barkada mo, libre. Kasi kapag ang kagandahang loob, nilagyan mo ng gawa mo, hindi na biyaya yun. Ang tawag doon, sweldo. Oh. Oh. Sa Bible ba yan, Edwin? Guys, common sense. Nagbabasa nga tayo, intindi natin. Ano, word by word tayo, oh. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang issue na sinasabi rito mula verse 1 hanggang verse 5 is all about salvation na. Oh. Dapat magkasundo tayo, blessed reader, dito. Ha? Salvation ang sinasabi rito. Kung meron mang verse sa Bible, ito yun, salvation. Dito ka tumingin, hindi yung kusan sa ka tumitingin. Punta ng Old Testament, punta ng Apocalypse, punta ng sinasabi ni Kristo. Eh, sinabi nga ni Kristo nga yun eh. O, sino ba kausap ni Kristo? O, dapat kasi natin maintindihan, mga Mateo, Marcos, Lucas at Juan, anong panahon ba yan? Namatay na ba si Kristo dyan? O, sino kausap ni Kristo dyan? O, mamaya natin pag-usapan yung pagsunod kay Kristo. Ha? Alam ko, atat na atat kayo dun eh, pagsunod kay Kristo eh. Dito muna tayo sa salvation. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Pag sinabing kagandahang loob, biyaya o sa madaling salita, naawa lang si Kristo sa atin. So, nandito na tayo sa stage na kailangan mong
Makipag-isa sa Kanya. Maliligtas pala ikaw pag nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Sabi sa verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ng di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O, wala na. Alam na salvation talaga ang issue rito. Ang bida rito si Kristo. Kailangan mo makipag-isa sa Kanya. Ngayon, ang tanong dito, anong klaseng merong pakikipag-isa kay Kristo? Ito ba ay by works? Paano ka makikipag-isa kay Kristo? Oh, ito yung sinasabi ng verse 8 and 9. Oh, sangayon ba kayo doon? Oh, pakikipag-isa kay Kristo na ang salvation. Ngayon, paano ka makikipag-isa kay Kristo? Anong klaseng meron ba? Pag nakipag-isa ka kay Kristo, yun ang tanong dito eh. Ang sagot niya, nasa verse 8 mismo. Ito yun, no? Pag nakipag-isa kay Kristo, ito yung description ni Pablo kung anong klaseng kaligtasan meron kay Kristo. Ano daw? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sabihin na naman sa akin, wala naman sa Bible yung sinasabi mo, Edwin eh. Ito nga eh, oh. Common sense, common sense. Ayan, oh. Pakikipag-isa kay Kristo ang issue rito para maligtas ka. Oh, malinaw na dito sa verse 6 hanggang 7 na pakikipag-isa kay Kristo ang kaligtasan. Okay? Iniisa-isa nga natin eh. Oh. Kung di nyo naiintindihan, ulitin yung sinabi ko mula verse 1. I-play nyo uli. Okay? Verse 8, ito na daw yun. Ito yung katangian no, ng kaligtasan. Oh. Ano daw ang kaligtasan? Sabi rito, no? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob ni Kristo o ng Diyos. Ano yung kagandahang loob? Biyaya. Ano yung sinabi ni Kristo rito? Sabi rito, kagandahang loob. Naligtas kayo sa kagandahang loob. Pag sinabing kagandahang loob, biyaya. Kapag sinabing grace, regalo. Pag ba regalo, ano gagawin mo? May gagawin ka ba pag binigyan ka? Common sense. Pag regalo, ano gagawin mo? Tanggapin. Ang tanong, may naiambag ka ba? Para maligtas. Sa salvation pa lang tayo ha. Huwag kayo munang tatalon, huwag kayo maiinip. Darating tayo sa good works. Oh, salvation pa lang to. Sabi rito, no, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil daw sa biyaya at awa na daw ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pause lang, relax. Biyaya daw ng Diyos na tayo daw ay naligtas sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya dito? Syempre, yung pakikipag-isa kay Kristo. Ang issue rito pakikipag-isa kay Kristo. Ano, tutol kayo? Si Kristo na nga tinataas dito, tutol pa kayo? Ano, gusto nyo gawin nyo? Yung gawa nyo? Yung pagsunod nyo? Pakikipag-isa nga kay Kristo eh. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Ito yung part mo na nampalataya ka, tinanggap mo. Sabihin ni Blessed Reader, faith lang, talagang lang. Bakit lang sa'yo si Kristo? Yung faith dito, si Kristo ang tinataas dito. Tapos sabi mo, lang sa'yo, lang. Nilalang lang nito si Kristo. Matakot ka sa Diyos. Sabi mo, nilalang mo lang si Kristo. Yung pananampalataya dito, si Kristo ang binabanggit oh. Kaya nga ang tinuturo ng Bride of Christ TV, hindi gawa namin Yung gawa ni Kristo ang tinataas namin, si Kristo ang tinataas namin. Yung channel nyo, ano tinataas nyo? Mga sarili nyo, mga gawa nyo. Sino ang nasa Diyos sa atin? Sino ang totoong perverted gospel sa atin? Kami, ang tinataas namin si Kristo. Ito yung verse, perverted gospel daw. Totoo ba, Edwin, na pinaratangan ka ni Blessed Reader na perverted gospel? Eto, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Sinabi niya yan, no? Basahin mo, Blessed Reader, perverted gospel ang Bride of Christ. Huwag mo sabihin hindi mo picture yan. Picture mo yan, ikaw yan Nanguhusga ka agad.
Oh, patapusin niyo 'tong bidyong 'to, hinahamo kayo, tapusin niyo 'tong bidyong 'to, no? Kahit kami, tinapos namin ang mga video nyo. Kami naman, tapusin niyo yung video namin dito. Huwag kayong one-sided. Okay. Nakakahiya sa tao yung taong one-sided, no? Isa lang pinapakinggan. Yung mahilig sa sabi-sabi. Di ba may kasabihan tayo, ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Bago kayo maniwala, panoorin nyo muna yung ibang side. O eto, ngayon side ko naman ang pakinggan nyo. Saka kayo manghusga. No, balik tayo, no, na kay Kristo po ang tinataas namin, kaya kami. Si Kristo tinataas namin, hindi naman ang mga sarili namin. Eh. Kaya nga sinasabi namin na wala kaming ambag, kami makasalanan, kami biyaya lang, nasa biyaya lang kami kinaligtas. Kaya kami naging banal. Oh, hindi mo pinatapos kasi yung video. Nasa dulo yung meaning nun, eh. Hindi mo tinapos. Napakaganda na mensahe ng video na yun. Pinutol ng pinutol, chinap-chap mo lang. Oh. Para magmukha ako masama sa mga follower mo. Masama yan, kapatid. Sabi dito, no, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Ayan, no, regalo talaga. Kahit balib-baligtarin nyo yung Biblia nyo, oh. Kaloob ng Diyos. English, King James. Sabi rito, no, for by grace are ye saved through faith, not yourself. It is the gift. Gift, regalo. Pag regalo, may gagawin ka o wala? Wala kang gagawin pagdating ng salvation. Salvation pa lang tayo, wala pa tayo sa Christian living. Ha? Mamaya ng Christian living. Kaya pagdating sa salvation, wala kang gagawin talaga kundi magtiwala ka sa ginawa ni Kristo. May ginawa kasi siya at yun ang hindi naging malinaw sa Blessed Reader, sa channel na yan. Hindi malinaw sa inyo na may ginawa si Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Namatay siya sa krus. O no ngayon kung namatay siya sa krus, yung dugo niya, yun ang nagbayad ng ating kasalanan. Oh. Hanggang kailan yun? Kakailang ako pinatawad? Pati future sins, saan sa Bible yun? Talon muna tayo, iwan ko muna to. Baka sabihin nyo, wala sa Bible ito sinasabi ko. Sabi sa, sa Hebrew chapter 9, kahit hindi na kailangan to, common sense na lang eh. Common sense guys common sense. Ano yung ginawa ni Kristo, no? Sabi rito, no, minsan. Pag minsan, madalas ba? Hindi. Isang beses lang, minsan. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Kaya ginamit dito ni Pablo o ni Apollos, ewan ko sino sumulat ng Hebreo, para maintindihan ng mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, Hebrew nga Book of Hebrew nga. Hudyo ang kausap dito. Okay? Kaya binanggit niya dito yung dakong kabanal-banalan, ito ay altar sa templo. Na meaning, ito yung pinakabanal. Sinabi doon, figuratively, sinabi ron na minsan lang daw pumasok sa Kristo sa dakong kabanal-banalan. At ito daw ay sapat na. Oh. Dahil Hudyong binabanggit, dahil Hudyong kausap niya, kaya binanggit niya rito na hindi dugo ng mga kambing at guyang aming kanyang hinandog, kundi sarili niyang dugo. Ano purpose? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw? Hanggang kailan? Magpakailanman. Pag magpakailan ba, hanggang kailan to? Common sense, future. Ganon kadakila yung biyaya ni Kristo na pinatawad ang ating kasalanan. Dinaabuso ka sa kasalanan. Teka lang, mamaya na yan Nasa salvation pa tayo. Okay? Magsasawa kayo mamaya sa work. Sabi dyan, magpakailanman. Ibig sabihin, yan ang ginawa ni Kristo. Yun ang dapat niyong maintindihan. Si Kristo may ginawa, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, future sins pinatawad na. Kung sasabihin mo sa akin hindi future sins, bakit? Paano yung mga taong pinanganak ngayon? Kasi kung present lang ang sasabihin mo, ang pinatawad lang ni Kristo, yung mga panahon na pinapako siya sa krus, hindi tayo kasama ron. Di ba tayo mga future? 33 AD nangyari yun, di ba? O 32? Correct me if I'm wrong. Anong taon na ngayon? 2024. Di ba tayo future? Sabihin, pinatawad na pati yung mga future na tao. Kaya future sins. Kaya nga sabi dito, kung nakakaintindi lang kayo ng grammar, magpakailanman. Okay, balik tayo sa Ephesians ulit. Piniliwanag ko lang kung ano yung ginawa ni Kristo. Yan yung ginawa niya.
Yung dugo niya, sapat na para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Okay, balik tayo dito uli. Ulitin natin, no? At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ibig sabihin, wala. Wala kang ambag. Hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Wala kang gagawin. Para maligtas, maligtas pa lang tayo. Oh. Gano'ng kay Edwin totoo sinasabi wala kang gagawin, wala sa works natin. Ano ba yung gawa dito? Oh. Ano ba yung gawa? Blessed reader, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pag sinabing gawa, ito yung mga gawa natin. Yung mga dapat mong gawin para maligtas. Oh. Hindi naman good works yan eh. Make it simple, simple, common sense gawa. Ibig sabihin ko ano man yung mga contribution mo para maligtas ka. Yung gagawin mo para maligtas ka. Ano purpose? Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Wala kang ipagmamalaki. Kaya mga naririnig nyo doon sa mga sa mga follower ko, wala kang ipagmamalaki. Yun ang sinasabi nila. Kaya ang sabi rito, walang ipagmalaki ang sino man. So ibig sabihin, maliwanag na ang kaligtasan, wala kang gagawin. Dito yun, yung wala kang gagawin. Kundi pananampalataya lang. Huwag mong lalangin ang pananampalataya dahil pag sinabing pananampalataya, ang tinutukoy dito si Kristo. Ngayon, kung sasabihin mong lang sa'yo sa pananampalataya, nilalang mo lang si Kristo Jesus. Insulto yan sa ginagawa mo sa Kanya. Yun, ingat tayo sa mga binibitawan natin pananalita. Hindi natin alam, iniinsulto na natin si Kristo kasi yung pananampalataya sa Kanya, yun ang Kanyang ginawa. Ano ba yung ginawa ni Kristo? May ginawa siya. Di nyo alam yun. Oh. Okay. Verse 10, dito na tayo mahaba-haba to. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos. Okay pause, huwag tayong magmamadali. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos. Ano nilalang sa atin? Ngayon kung nilalang tayo? Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa tayo ng Panginoon para ano daw? Ang tanong kasi dito, nabanggit si Kristo Jesus dito eh. So ibig sabihin, dahil sa Kanya, si Kristo ang dahilan. Yung susunod na statement dito, si Kristo ang dahilan. Dahil kay Kristo Jesus, ito yung magbubunga na upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yes, Edwin, nabanggit mo rin yung paggawa ng mabuti. O sige, dito tayo. Hindi naman talaga ako nagtuturo na hindi gumawa ng mabuti. Siyempre, kailangan mong gumawa ng mabuti. Ano ka, Kristiyano ka Sabi nga ni James, di ba? Faith without action is dead. Pero tandaan nyo, yung sinasabi ni James doon, kung babasahin nyo by its context, it's all about discrimination ng issue ron. Iba yung faith sa believing. Yung believing, naniniwala ka lang. Yun yung sinasabi ni Blessed Reader na sa demonyo, believing. Kami nananampalataya. Pag sabihin namin nananampalataya, may gawa talaga yun. Ang gawa nun, pagkatapos mo maligtas. Sa amin, gumagawa kami pagkatapos naming maligtas. Pero hindi namin basayan ang aming mga gawa sa kaligtasan. Kasi ang linaw dito, di ba? Kaloob nga ng Diyos, hindi nga sa pamamagitan ng sarili. Hindi nga bunga ng gawa at walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang alin daw? Ang kaligtasan. Ito, kaligtasan ng issue. Pero sa verse 10, ito na yung bunga. Pag naintindihan mo na biyaya lang ang salvation, nilibre ka lang ng Diyos, automatically magkakaroon ka ng pagnanasa na hindi umabuso sa kasalanan. Oh. Yun ang tinuturo ko sa mga follower ko dito sa Bride of Christ TV. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, lilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin. Oh. Tsaka sa amin, tinuturo ko dito, hindi na kailangan pang utusan tayo. Kusa yan, kusa kaming gumagawa ng mabuti kasi bakit? Ang motivation namin eto. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa biyaya niya, sa sukdulang biyaya niya. Kayo kasi, ang motivation nyo, takot. Pag di ka sumunod, ito, parurusahan ka, nawawala ang kaligtasan. Ano yun? Sabihin, kulang yung ginawa ni Kristo. Huwag kay puro Old Testament, hindi tayo Hudyo. Doon tayo kay Pablo.
Tinawag siya sa mga hentil. Ang problema sa inyo, ayaw nyo kay Pablo. Oh. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ano yung layunin ng Diyos noong una? Noon tayo ay ano daw, maligtas. Layunin ng Diyos na tayo maligtas. Andito yun, no? Ay maligtas, inang layunin niya. Kasama yung good works after that, after you save. Yan yung Christian living na sinasabi ko. Pamumuhay Kristiyano na yun. Namumuhay ka ng may kabanalan. Eh kung tatapusin mo lang yung video ko, sa dulon-dulo nung tinuturo ko, eto oh, good works eh oh. Di mo tinapos to eh. Ito yung dulo niyan eh. Panoorin nyo nga to kayo, yung mga nangunghusga sa akin. Panoorin nyo to, dapat tinapos nyo to eh. Oh. Hindi tinapos to, pinakita ba sa video to? Hindi na pinakita to eh. Mapapaya si Blessed Reader dito eh. Ayan, tinuturo ko pa nga, no, kayo ang ilaw ng salipunan, dapat paliwanagin ninyong ilaw sa harapan ng tao. O, nagtuturo, may good works yung dulo. Yung pinanood nyo lang yung una, oh. Dito yung pinanood. Oh, tapos puro na siya daldal dito, daldal siya ng daldal dito. Diyos ko Lord, bias na bias. Dapat tapusin itong video to, hinahamon ko yung panoorin nyo. Hindi yung husga tayo ng husga. Tsaka hindi kami nagtuturo ng mabuso sa kasalanan. O yan o, ang grace by, lisensya natin sa para pagpatuloy na gumawa ng kasalanan. Ayan ang ebidensya ko. Anong kuya-kuya ko yan pinagkakanan nyo? May gagawin talaga tayo. Pero hindi para maligtas. Tapusin nyo muna itong video na to ha. Inuulit ko. Pagpatuloy natin, no, paano yung utos ni Kristo? Diba? Yung bang utos ni Kristo para saan ba yun? Para ba yun maligtas tayo? O yun ay bunga lamang na tayo ay ligtas na? Okay? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, ano ba yung utos ni Kristo? Doon muna tayo sa tanong eh. Ano ba yung mga pinag-uutos ni Kristo? Kasi siguro naman meron tayong gagawin, no? Tingnan niyo to sa chart na to, no? Ang issue ng salvation ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Okay? Kasi dito binanggit yung kaligtasan nating mga hentil eh. Kagaya ng sinabi ko kanina. Para maligtas, napakalinaw naman talaga eh. Faith kay Christ. Manampalataya ka muna sa ginawa ni Kristo na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan nung nagbubuo siya ng dugo sa krus. Dapat panampalatayanan mo yun at yun ang magliligtas sa iyo. Not by works nga, di ba? Pinag-usapan natin kanina. So ayan po, no? Ulitin nyo na lang ulit yung video, no? Sa mga nahihirapan umintindi. Sabi rito, no, para maligtas, kailangan mo ng faith kay Christ na ipagkasundoan na natin yan. Ayan ay nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Iyon po yung verse. At pagkatapos mong maligtas, gumawa ng mabuti. Dito na yung good works. Oh. Ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ang verse natin sa salvation. Ang verse natin for good works. Kailangan mo sumunod kay Kristo. Dito na tayo. So dito yung sinasabi ko na kailangan mo sumunod kay Kristo pagkatapos mo maligtas. Manampalataya ka muna kay Kristo para maligtas. Panampalatayanan mo yung ginawa niya. Hindi malinaw yung pananampalataya. Ang pananampalataya, yung ginawa ni Kristo sa'yo. Na binayaran niya yung kasalanan mo para ikaw ay mapatawad forever at pag ikaw ay napatawad forever, ligtas ka forever. So ano ang nagligtas sa'yo? Yung ginawa ni Kristo, hindi yung gawa mo. Tapos pagkatapos mo maligtas, eto na yun, bunga ng iyong kaligtasan. Ngayon ang tanong, paano ba yung utos ni Kristo? Okay? So yung sinasabi nilang utos kay Kristo para maligtas ay sablay po yun. So, paano ko napatunayan? Examine natin verse by verse. Okay? Yung sinasabing utos na sinabi ni Kristo. Dapat yung kautusan mismo galing sa bibig ni Kristo. Tanungin natin siya, ano ba yung pinag-uutos niya? Diba? Dapat si Kristo yung tatanungin natin, hindi yung dadampot ka sa awit, dadampot ka sa mangangaral, dadampot ka sa apokalipsis. Dito tayo tumingin sa New Testament, sa Bagong Tipan. Titingin tayo mula Mateo hanggang
hanggang sa sulat ni Pablo, doon tayo tumingin. Hindi titingin ka doon sa kung saan ka titingin. Hindi ka naman kinakausap sa Old Testament eh. Basahin natin yung verse na utos si Kristo. Siguro naman no, magkakasundo kami ni Blessed Reader na ang kautusan ng mga Hudyo ay walang kaligtasan doon, hindi yun ang kaligtasan natin. Okay? Kundi doon tayo makinig sa utos ni Kristo, hindi sa utos na sinulat kay Moses. So ibig sabihin, lahat ng mga connected sa kautusan ni Moses, hindi yun para sa atin. Hindi naman tayo Hudyo, ba't Hudyo ka ba? Oh. Ang kaligtasan natin kay Kristo. Ang dapat pakinggan natin si Kristo, hindi yung kasulatan ni Moses. Old Testament nga, kaya nga may Old Testament, New Testament eh. Oh. Si Kristo ang pakinggan natin. Basa muna tayo, Mateo chapter 22, verse 36. Ito ang context nito May mga Hudyo, di ba, nung panahon ni Christ, may nagtanong sa kanya ganito Verse 36, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ito examine nyo, no? Ang tanong dito, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Saan to? Sa kautusan. So, ibig sabihin, tinan yung conversation, ang issue dito is all about law of Moses. Kautusan to Oh. Ang tinatanong niya tungkol sa utos sa kautusan. Kautusan nino? Ng mga Hudyo. Ano, Hudyo ka ba? Oh. Pero pinatulan siya ni Christ. Hindi sinabi ni Christ kung ano yung mahalagang utos doon, yung pagpatay ng hayop, wag pagkain ng ganito. Hindi yun ang sinabi ni Kristo, kundi yung tinatawag na moral law. Sa moral law, nag-convey si Christ. Verse 37, no, sabi dito, no, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at buong lakas. Ang sabi raw, ito daw yung pinakamahalagang utos. O, di ba sabihin, madali lang, di ba? Ang utos na sinasabi ni Christ, pagmamahal sa Diyos. O, take for granted na talagang may kakayanan tayong mahalin ng Diyos. O, doon na tayo, no? Ano naman yung pangalawa? Sabi nito, no, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Oh. So ang kondisyon dyan, kung gaano mo kamahal mo ang iyong sarili, dapat mahalin mo ang iyong kapwa. Oh. Ano ba yung ayaw mo mangyari sa iyong kapwa? Ang tanong dito, ano ba yung pag-ibig sa sarili? Di ba ang pag-ibig sa sarili, iniingatan mo, dinadamitan mo. Di ba? Ano ba yung pag-ibig sa sarili? Eto, Blessed Reader Di ba ang pag-ibig sa sarili, yung ayaw mong nahuhusgahan ka? Di ba? Oh. Sabihin, pagmamahal sa sarili yun, ibig sabihin isang uri ng pagmamahal sa sarili na ayaw mo nasasaktan ka. Oh. Ganun daw ang gawin mo sa kapwa mo. Yung ginawa mong reaction video laban sa akin, pagmamahal ba sa kapwa yun? Oh, kahit ba ikatwira mo na nagtuturo ka lang, tinatama mo lang ako, ba't sigurado ka na may mali sa sinasabi ko? Hindi mo nga tinapos yung video hinusgahan mo kagad. O paano mo sasabing tama yun? Yung ba'y pag-ibig ba yun sa kapwa yung sinasabi mo? Kung talagang sumusunod kayo sa utos ng Diyos, dapat pakita nyo sa buhay nyo. Sa ugali nyo yan, pinapakita nyo na hanggang doktrina lang yung tinuturo nyo, hindi nyo sinasapamuhay. Dapat ang salita ng Diyos, sinasapamuhay nyo. Tama, sinasapamuhay mo ba na manira ka ng kapwa mo, manira ka ng channel ng mga channel? Hindi pag-ibig yun. Doon pa lang sablay ka na Pangalawa, no? Verse 40, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at katuruan ng mga propeta. So, sino ang kausap dito? Mga Hudyo. Ito issue para sa kanila. Pero tama naman, wala naman masama. Tama naman to, na ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos sa buong puso at buong kaluluwa pag-iisip. Ito ay lumang kautusan Old Testament tong kautusan na to. Pero may sinabi si Kristo na bagong utos. Ito talaga utos niya. Ano pagkakaiba? Basahin natin. John chapter 13 verse 34. Ito, letter for letter, sinabi niya ano daw yung bagong utos. Dapat itong sundin nyo yung bagong utos. Hindi pupunta kayo ng Old Testament. Sabagay, yung sinasabi ni Kristo na bagong utos, pareho din ng sinasabi niya nung sinasabi niya kanina sa Mateo chapter 22 verse 36. Pero ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba.
Sabi rito, no, John chapter 13 verse 34, basahin niyo to, no, sabi rito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pag sinabing bagong utos, bago, updated, ito yung latest. Yung sinasabi ni Kristo kanina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ito yun. Mas updated to. Ano pagkakaiba nila? Basahin natin. Sabi rito, no, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Oh, ano pagkakaiba nila mag-ibigan pala kayo ito intindihin nyo to. Ano ang kondisyon? Kung paano ko kayong inibig. Hindi ka gaya doon sa utos sa mga Hudyo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, mahina yung kondisyon na yun. Yung reference doon sarili mo. Paano kung hindi mo na mahal ang sarili mo? Meron taong ganun, di ba, hindi na mahal ang sarili? Oh. Iba nagpapakamatay. So, ibig sabihin, hanggang doon lang ang pagmamahal mo. Pero dito, ang tinuturo ni Christ kung paano ko kayo inibig. So, ibig sabihin, kung paano tayo inibig ni Kristo, dapat mahalin mo rin yung kapatid mo. Mag-ibigan kayo, sabi rito. Walang kondisyon. Mas superior to kasi dun sa iyong sarili. Pero eto, no, kung paano daw tayo inibig ni Jesus, paano ba tayo inibig ni Jesus? Oh. Diba? O alam nyo na yon, handang magsakripisyo. Ngayon, ang tanong dito, konektado ba to sa salvation? Anong purpose? Sabi rito, no, sa verse 35 yung purpose Kung mag-iibigan kayo, ang sinabi ba rito ay ano? Para kayo ay maligtas. Sinabi ba ron? Kung mag-iibigan kayo, ano daw, para maligtas ba? Hindi. Makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yung pala ang purpose nun. Na yung mga kapwa mo Kristiyano dapat, kapwa mo mananampalataya, dapat mahalin mo para nang sa ganun maging maganda ang patotoo mo sa makilala na kayo mga alagad ko. Pero kung ikaw, pastor ka, kapwa mo pastor, sinisiraan mo, nasaan ang pag-ibig doon? Diba? Paano yan, Brad? Yung ginagawa mo, sinisiraan mo ako mismo kasi binabanggit mo na yung pangalan ko sa sa content mo. Direct ang ako na yung inoopensahan mo. Una, wala kang paalam sa akin na gumawa na ka ng content ng ganyan. Pangalawa, bias pa yung yung content mo. Tapos pangatlo, kahit na wala kang intention na manira, pero yung bunga ng ginagawa mo, nasisiraan ako doon sa mga tao dyan sa mga follower mo. Di ba? O tingnan nyo, ano epekto nun sa mga follower mo? Basahin natin yung yung mga comment sa sa mga follower mo Tingnan mo ito gaya nito. Bro, tama yung sinasabi mo. O, di ba? Yung mga bulag mong follower, kung ayaw nilang masaktan, huwag silang mandaya ng tao. Bakit? Nandaya ako ng tao? Ang dahilan niyan, pride. Hindi nila matanggap na mali sila. Saan ako mali? Mali ba yun? Mali ba tinuturo ko na i-play mo ulit itong video ko itong si Boyet Dilig na to. At dahil sa pakinabang, anong pakinabang? Huwag gawing palabigasan ng iyong membro. Tinan niyo yung husgan niyo sa akin, palabigasan sa mga membro. Ano connect? Yan ba yung epekto ng ginawa mong content dito, ng reaction video? Tinan mo yung ginagawa ng mga comment ng mga tao dito. Nakabuti ba? Pag-ibig ba yan? Utos ba ni Kristo yan? Isa pamuhay nyo muna yung salita ng Diyos, hindi puro kayo aral-aral, paninira ng ibang pastor. Ito pa very good, blessed reader. Wow, bida ka rito Palpak ang bride of Christ. Galing kay Taning ang turo niya, napakadelikado. Tapos nag-heart ka pa Ibig sabihin, sumasang-ayon ka sa mga sinasabi nila na ako nasisira. Love na love mo, nag-heart ka pa rito So, lumalabas niyan kapatid na gustong-gusto mong manira talaga ng ibang tao. Di ba? Intention mo talaga. Kasi tinan mo yung bunga Ikaw yung mabango, ako yung masama. Ikaw yung bida rito, ako yung kontrabida. In the first place,
Wala naman akong ginagawang masama sa'yo sa simula pa lang. Meron ba akong ginawang masama sa'yo ever since? Last year mo pa nga ako binabatikos, pinapansin ba kita? Oh. So, ito issue to na sinasabi mo na sumunod daw kay Kristo. Kung sumusunod ka kay Kristo, hindi ka naninira ng tao o hindi ka gumagawa ng bagay na ikasisira ng ibang tao. Kayong mga follower ng Blessed Reader, tinan nyo nga yung ugali ng pastor nyo, yan ba ang tunay na mangangaral? Ang sabi sa Biblia, no, by their fruits, we shall know them. Oh. Pagmamahal ba sa kapwa yung gumagawa ka ng content para manira ka ng ibang channel para umangat ang viewers mo? Oh, naku po, kapatid. Sa totoo lang, parang hindi pa kayo Kristiyano talaga. Sa totoo lang, Blessed Reader, ugaling unbeliever pa yung ano mo. Kaya siguro huling video ko na to, no? Siguro huling video ko na to na reaction video sa'yo at sa susunod ayoko na kitang patulan. Kasi di naman pinapakita mo dito yung ugali mo bilang pastor, naninira ka ng... May pag-ibig ba doon? Ang layo yata na sinasabi rito, no? Eh, utos ni Kristo, kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Ngayon, alagad ka ba ni Kristo? Kung walang pag-ibig sa kapwa yung ginagawa mo, biro mo, kahit wala kang intensyon, pero yung bunga ng ginawa mo, sino nasira? Di ba? O mga follower ng Blessed Reader, sa bunga makikilala po yan, buhay. Kung anong klaseng buhay, kung anong klaseng ugali yung tagapagturo. Mukhang tama yung tinuturo niya, pero ang tanong, sinasapamuhay ba niya yung kanyang pinapangaral? Naku ha. Okay, sabi dito, no, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. So yun yung bagong utos niya. Sa ang tanong dito, ano, yun lang ang utos ni Kristo. Again, no, ano, yun lang, wala nang gagawin pa, wala na. Eh wala ka nang gagawin kasi si Kristo na nga ang gumawa para maligtas ka. Kung ang issue ay salvation, salvation. Oh. May sinabi na nga si Kristo utos niya kung paano maligtas Oh, hanapin niyo pa ba 'yon? Anong gusto niyo marinig sa kanya? Kautusan. Oh. Yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kausap niya rin mga Hudyo, kaya binabanggit niya puro kautusan tungkol sa kautusan nila. Pero kung ang issue ng magiging Kristiyano, sinabi na ni Kristo kung paano maligtas, di ba? John 3:3 nga lang, di ba? Kailangan mo tayo bumalik dito sa verse na to. Oh. Ano hanapin yung kaligtasan? Ang kaligtasan nasa kanyang anak. Sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Kristo sa John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang mga nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Oh. So ito yung salvation na hinahanap nyo. It's all about lagi pananampalataya sa Kanya. Walang works siyang sinasabi about salvation. Ngunit hinatulan lang maparusahan ng mga hindi nanampalataya sa Kanya. Pastor Edwin, yung sinasabi ni Blessed Reader na Matthew 7:21, video, ito, pinapatunayan niya yung utos daw ni Kristo para ka maligtas. Panoorin po natin, kino-connect niya yung pagsunod daw sa utos ni Kristo, yun daw ang kaligtasan. Iba nga ang stand namin. Ang stand namin, kaya kami sumusunod kay Kristo kasi ligtas na kami. Pero ito yung mga verses niya. Guys, tingnan nyo kung paano niya i-manipulate, kung paano niya, i-twist yung gospel Tingnan nyo So, sa katunayan, pag nagkaroon ng judgment, hindi naman tatanungin ni Kristo kung sumampalataya ka Hindi tatanungin ni Kristo yun. Hindi raw tatanungin ni Kristo yung sumampalataya ka. Pero sinabi ng Bible, sinabi ni Kristo, sinabi mismo ni Apostol Pablo, na wherein yung sinasabi ni Pablo ay galing kay Kristo, na ang kaligtasan ay pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ng binag-uralan natin kanina, di ba? Ang linaw-linaw, di ba? Pero yung turo niya, eto, patuloy natin Para kailigtas ni Kristo sa judgment, sa second coming, hindi issue yung sinabi mo lang na sumampalataya ka. Ano pinakamalaking issue sa judgment ni Kristo? Sumampalataya ka lang. Nilalang na naman niya yung pananampalataya kailang. Hindi nila alam, yung lang dito,
Si Kristo yung tinutukoy niya kasi may ginawa nga si Kristo sa iyo. Oh. Hindi yung gawa mo ang makapagliligtas sa iyo. Pagpatuloy natin Christ. Pakinggan ninyo, Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Sasabihin ko sa kanila, kailanman di ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. O di may gagawin ka para pumasa ka sa paghukom. Saan doon? Saan doon may gagawin? Oh. Patuloy natin Gagawin mo yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? O ano daw yung kalooban ng Diyos? Kaya ang tanong dito, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kasi di ba sabi diyan, napahamak daw yung sabi hindi daw lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapagpasok sa kaharian ng langit. Kundi yun namang sumusunod daw sa kalooban daw ng aking amang nasa langit. Oh, 'di ba? 'Yun ang sinasabi dun eh. Eh ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos? Oh. Ano ba yung kalooban ng Diyos? 'Di ba? Dapat kasi si Kristo yung tinatanong natin dito. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi ka tatalon sa Old Testament. Ito kakalooban ng Diyos. Ito yan babasa ka sa Psalms, babasa ka sa Revelation. Oh. Dapat doon tayo sa New Testament books. At ang mahalaga, si Kristo mismo dapat ang nagsabi. Pero tinan mo yung ginawa niya kung saan siya dumampot ng verse. Basa, awit 48. Aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. O, tinan niyo yung dinampot niya, Old Testament. Sinabi ni David yan. Di ba sino ba sumulat ng Psalm? Si David. Hindi dapat si David ang sasagot ng kaligtasan mo. Anong kalooban? Old Testament, syempre sa Old Testament, mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos para maligtas. May bagong tipan na, mga Seventh-day Adventists. Alamin niyo yung bagong tipan, nasa Old Testament pa kayo eh. Oh, delikado yung ganyang gospel, oh. Yung gospel mo, sumunod sa utos ng Diyos sa Old Testament, kautusan. Ito sabi dito, ang iyong kautusan. Anong kautusan to? Oh. Kautusan to ng mga Hudyo, eh. Di tinuturo mo sa amin dito na ang kautusan para maligtas, na sinabi doon ni Kristo. Oh. Pagpatuloy natin, So tama yung sinabi ni Santiago. Sa judgment, kautusan ang gagamiting batayan. Wala na, gulo na. Tumalon siya sa Santiago. Okay, bago muna ipagpatuloy, tingnan natin yung verse. Tingnan natin yung verse. Okay, sabi niya ito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So, sabihin, hindi daw lahat ng nananalangin, hindi porke tumatawag ka sa Diyos, papasok ka. Hindi porke ikaw ay palasimba, paladasal, o pala religion, o sabihin natin na porke ikaw ay pastor ka pa, ay hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. So anong kondisyon? Kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ang kondisyon dito para makapasok sa kaharian ng langit, kasi bandang uli sabi rito sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, di ba nagpahid kami ng mensahe, kami nangaral, ito yun, yung mga pastor na nangangaral daw. Tapos sabi rito, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang tanong dito, ano ba yung gumagawa ng kasamaan? Ano ba yung evil doer dito? Hindi tayo tatalon, hindi tayo kukuha ng ibang ng ibang pupunta ng Old Testament, pupunta ng Revelation, pupunta ng ibang libro. Ano ba yung evil doer dito? Ano yung tinutukoy? Doon sa context tayo titingin. Di yung di sumusunod, yun lamang daw hindi sumusunod. Eto, sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit, evil doer ka.
By context ha, blessed reader ni yung talong ka ng talon. Ito bigyan ko kayo ng tamang hermeneutics. Ang tanong dito, sino ba ang may kredibilidad na nagsabi sa Bible, na magsasabi sa Bible kung ano ang kalooban ng aking amang nasa langit? Ano ba? Sino ba dapat? Oh. Si Haring David ba? Old Testament yun. Hindi siya. Tsaka si Haring David, nagsasabi lang siya na siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang kautusan. Kasi nung panahon na yon, si Haring David ay under the law. Yan ang problema sa inyo mga SDA, no? Di kayo tumitingin sa dispensation. Oh. Kailan sinulat yun? Old Testament. Anong panahon yun? Panahon ni Haring David. Anong panahon itong sinasabi ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit? Bagong tipan. Sino ang may credible na dapat magsabi kung anong kalooban ng aking amang nasa langit? Eto bigyan ko kayo ng verse. Ano ba ang kalooban ng aking ama? Tanungin natin si Kristo, ano ba ang kalooban ng Diyos para maligtas ka? Dapat titingin kayo sa sinabi ni Kristo. Di naman siguro malayo kung dyan tayo titingin sa dyan. Kasi sa dyan, si Kristo pa rin ang nagsasabi rito. John chapter 6 verse 40. Ang linaw-linaw dito, letra por letra. Ito blessed reader, basahin mo ito maigi. Sabi rito, no? Sapagat ito, ano daw, ang kalooban ng aking ama. Ito ni kasagutan. Sabi di ba ni Kristo Mateo 7:21 na binasa natin kanina, di ba? Kundi yun lamang daw sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Ngayon, sinagot niya dito, ano ba yung kalooban ng ama? Sabi dito, no, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya, na naman yung faith na nilalait, yung faith lang, Ang faith hindi natatapos sa faith, sa anak. Ano daw? Ano mangyayari? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, connected ba sa salvation? Connected. Sino bida rito? Pag sumampalataya ka sa anak, sino ang bida rito? Si Kristo. Kayo, sino bida sa inyo mga taga-blessed reader? Kayo. Yung performance nyo, yung pagsunod na pinasabi nyo. Liwa-liwanag na nga na by faith ang salvation, no? Ito, harmonious ito sinasabi ni Apostol Pablo na we are saved by faith, by the grace of God. Biyaya ng Diyos yun. Biyaya to, Faith kay Christ. Sinabi rin ni Christ, faith sa Kanya, faith ang kaligtasan at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yan dapat ang pagtingin nyo sa salvation, hindi yung dampot ng Old Testament, dampot ng Apocalypse, kung saan dumadampot. Diyos ko Lord. Tandaan nyo, huwag kayong humanga sa pastor na dampot ng verse. Huwag kayong humanga doon sa maraming alam na verse kasi out of context lagi ang karamihan sa religion ngayon at kasama yan si blessed reader. Ang issue rito, ano ba yung sinabi ng Ama? Si Christ ang tatanungin natin, hindi si David. Diyos ko, dumampot sa sa Old Testament. Sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Salvation to Konektado talaga sa salvation yung pagsampalataya sa anak Sino tinataas sa aming taga-bride of Christ? Si Kristo. Kayo, sino tinataas nyo? Mga gawa nyo. Sino ngayon ang perverted gospel sa atin? Comment down below kung sino. Ay nako. Gospel ba yun? Alam mo ba ibig sabihin ng gospel, blessed reader? Ano ibig sabihin ng gospel? Pag gospel, good news. Ano good news doon na may gagawin ka para maligtas? Hindi kaya ang good news dito yung wala kang gagawin kundi regalo ng Diyos yung mga kaligtasan na dapat mo matanggap na hindi mo dapat matanggap sana dahil naawa lang at biyaya lang ng Diyos sa'yo. Amazing ang biyaya ng Diyos. Tapos sisirain mo yung magandang balita na yun. Ang magandang balita rito, si Kristo ang kaligtasan. Pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi sa gawa mo. Yun ang good news. Ano good news doon? May gagawin. Hindi yun gospel. Gaspelan yung tinuturo nyo. Ang tunay na good news, yung libre.
Ito ay kung manampalataya ka lang, hinilalang nyo lang, manampalataya ka sa kanyang anak. Ang linaw-linaw naman kasi kahit basahin mo ko sa ang John 3:16 nga lang, ang linaw-linaw na ang kaligtasan na kay Kristo, hindi sa gawa mo Oh. Sabi rito, no, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Ito, biyaya to. Mahal kasi ng Diyos Kung tutusin, mapapahamak ang sangkatauhan. Ano ginawa niya? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At anong gagawin mo sa kanyang anak pala? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, faith na naman, yun nilalang nyo lang na faith, ay hindi rin mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon ba sinabi sa Bible na sumunod kayo sa iyong utos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Mayroon ba nun? Pakita nyo Pero ito ang linaw dito Yung magkaroon ka lang ng pananampalataya sa kanyang anak ay hindi ka mapaapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi para hatulang paparusahan ng mga tao kundi ipong iligtas ang mga ito sa magitan niya. So ang puso talaga ni Kristo iligtas tayo. Pero itong si Blessed Reader, ang gospel niya, puro pananakot. Tingnan niyo yung video niya. Tingnan niyo yung video niya, puro pananakot. Tingnan niya. Yeah. Yung pagsunod mo sa kautusan, yung paggawa mo ng kautusan, baka naman hindi pa rin sapat sa inyo dyan, yung mga followers niya. Baka hindi pa po sapat sa inyo itong sinabi ng Panginoong Jesus at ni Santiago. Di magbasa pa tayo, no? Dagdagan pa natin. Ano sabi sa Apokalipsis ni Juan? Ba't ka datampot ng Apokalipsis? Prophecy book yon. Ay, Lord. Diyos ko. Aral ka nga muna kayo ng Bible School, Blessed Reader. Ba't ka dadampot sa Apokalipsis? Tingnan mo yung dinampot niya. Dito sa Apokalipsis 22:12, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Patulang ko yung verse na yan. So ang issue dyan, gantimpala, ibig sabihin yung good works natin may gantimpala. Hindi naman sinabing maligtas Sinabi ba diyang kaligtasan? Ang purpose daw ng good works, yung may reward. Yung sinasabi niya, darating na ako, dala kong gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Tama. After you save good works, yung good works na yon, may bayad yun sa eternity sa pagdating ni Kristo. Ano connect sa kaligtasan yan? Rewards for the saint yan. Kita nyo? Linaw, di ba? Sang-ayon ba si Pablo dyan? Baka iba turo ni Pablo. Tingnan natin sa Roma 2:5. Ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Lahat ng tao, unbeliever yung sinutukoy doon. Yung sinasabi mo ni kay Juan, mga believer yon. Lahat nga ng tao dyan So, ibig sabihin, gagantihan ng Diyos yung lahat ng tao sa kanilang mga gawa. Mga unbeliever po yan, ay Diyos ko Lord. Tingnan nyo, ayoko na hong siyang gayahin, na dampot-dampot verse. Ang mahalaga kasi sa akin dito, salvation Sa bagay, yung mga sinabi naman niya sa mga ibang mga verses dito, it's all about good works. Malinaw naman. At yung dulo nito, sa tingin ko, mukhang nagkapareho kami rito ni Blessed Reader Ito yung comment doon, sumang-ayon siya na yung comment na yun naman talaga ang tinuturo ko. So ibig sabihin, pareho naman talaga kami ng pananaw ni Blessed Reader regarding sa good works. Tingnan niyo, ito meron naman akong kahit paano positive, Hindi kagaya ng mga comment ni Blessed Reader, puro negative ako dito positive to, sinabi niya. Spirit 16, may bunga kasi ang pananampalataya, men. Ngayon, malinaw dito. Hindi rin ako sigurado kung tama ako sa termino na ito. Galatians chapter 5, 22, 23, 23, 23, RTPV 05. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan,
at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Roma 10:3-4 ang salita ng Diyos. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Palagay ko, kusa mo na lang din magagawa yung mga yan at mga kautusan na yon kapag sumampalataya ka ng buong puso sa anak ng Diyos. Exactly, tama. Tama, Mr. Anedric Guitars. Oh, tama daw yun. Oh. Ako rin naman sinasabi ko, tama yan. Oh, pagpatuloy natin ha. Tama po yun. Magagawa mo talaga yan kapag buong puso kang sumampalataya. Which is, iyon nga po yung kailangan. Yun nga po yung sinasabi ko. Yun din naman ang sinasabi ko eh. Ano problema mo? Ano problema mo? Kasi nag-react ka kagad sa video ko. Hindi mo alam, pareho lang tayo ng tinuturo. Diyos ko Lord. Ang problema kasi, presumption, nangusga kayo kagad. Pusong pananampalataya. Kasi peke ang pananampalataya mo kung hindi ka nagkakabunga ng ganyan. Okay, sangayon ako dyan. Sabi ni James, di ba? Faith without action is dead. Oh. Yung gawa natin, yun ang nagpapatunay na ikaw ay Kristiyano. Kaya kailangan mo sumunod kay Kristo. Sundin mo yung utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Yung mahalin mo ang iyong kapatid para mapatunayan sa buong mundo na tayo mga alagad ng Diyos. Oh. Pero sa ginagawa mo, Brad, hindi pag-ibig yung ginagawa mo sa kapwa mo, pastor eh. Diba? Paano mo masasabi ng mga nakakapakinig ng mga video mo at nakakapanood ng video mo ng mga unbeliever, ito palang mga Kristiyano to, nag-aaway-away. Oh. Sino nasira? Si Kristo. Bakit? Kasi ang nagsimula niyan, yung reaction video mo. Ako sumasagot lang. Katunayan, ito na ang una at huli kong video, no? Blessed Reader, hindi na kita papatulan sa susunod. Kasi nga, una, pangalawa, pangatlo, ewan ko kung pang-apat o pang-lima na tong reaction video mo na bandang huli, ako ay napapasama. So siguro naman, kailangan kong sumagot. Pero ito na yung una at huli. Ngayon, kung gagawa ka pa ng ibang reaction video ko para magmukha akong masama, bahala na kayo. Hindi ko bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako, nagsabi ako ng tunay na kaligtasan. Sinalaysay ko kung ano yung side ko at sinabi ko rin naman na meron pa ring mabuting gawa. Hindi ako nagtuturo na umabuso sa kasalanan. Pero ang pagkakaiba lang natin, kami naligtas muna dahil sa awa ng Diyos sa amin. Nung nanampalataya kami kay Kristo. Pagkatapos namin manampalataya kay Kristo, dahil kami ligtas na, susunod kami sa utos ni Kristo. Ganun po kami. Pero kayo, iba kayo. Kailangan yung sumunod kay Kristo para maligtas. Pero out of context naman yung mga binigay mong verse. Pero dito, sumasang-ayong ka. Sabi mo dito, ulitin ko sinabi mo ha. Which is, iyon nga po yung kailangan. Yun nga po yung sinasabi ko. Buong pusong pananampalataya. Kasi peke ang pananampalataya mo kung hindi ka nagkakabunga ng ganyan. Di ba? Pareho tayo, Brad. Ngayon, Edwin, bakit ganun? Kung pareho kayo, anong inangak-ngak mo dyan? Ang inangak-ngak mo lang, simple lang. Sinisiraan nyo ako sa channel ko. Dapat hindi nyo muna hinusgahan yung video ko. Dapat kasi, Blessed Reader, pinapanood mo muna yung buong video ko lahat dito sa channel na ito. Hindi yung pick up, dampot-dampot ka na nga numbers, dampot-dampot ka pa ng video. Wala na akong time para isa-isahin yung ginawa mong reaction video kung paano mo to tinuwis. Sa mga follower lang ng Bride of Christ at ng The Blessed Reader, panoorin nyo mabuti na kung gaano katotoo yung sinasabi ko na paputol-putol yung kanyang video Sunod-sunod, tapos di na ako pinagsalita. Tapos kauli-ulihan pala, pareho pala kami ng sinasabi. Pareho pala kami ng kaisipan na ang bunga ng ating pagsunod kay Kristo pagkatapos mamaligtas, dapat hindi lang dapat ligtas ka lang, dapat may bunga. Pareho naman ang problema, hinusgahan nyo ako kagad.
So, Blessed Reader, salamat, no? Pinanood mo tong video na to at sa mga follower. Again, wala akong intensyon. Pinagtatanggol ko lang sarili ko. Dinidepensahan ko lang. Oh. So, dumidepensa ako. Kaya nga lang talaga ganito ako magsalita. Prangka ako magsalita. Kasi nga, di ba, hindi maganda kasi yun na nag-aaway-away tayo. Diyos ko, Lord. Dapat nga nagtutulungan tayo eh. Speaking of vlogger din naman tayo, di ba? Oh. Dapat tayo mga vlogger, nagkakaisa tayo, hindi yung siraan dito, siraan dun. Ayoko na, no? Bala na kayo sa mga follower ko at mga follower ni Blessed Reader. Basta ako, panoorin niyo po itong video na ito in the whole. Lalong-lalo na yung salvation. Napakahalaga ho ng salvation, mga kababayan. Ako po muli si Brother Edwin Francisco o Pastor Edwin ng The Bride of Christ TV. Ito ay una't huling video ko na reaction video kay Blessed Reader. Hindi na ako gagawa tungkol sa kanya. Ngayon kung gagawa pa siya ng content sa akin, bahala kayo. So maraming salamat po. Stay blessed po sa ating lahat.